Hello, hello Aquarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong bonus reading. Isang special reading for your pera and career. So ano ang mga ma-acquire mong energy and frequency para sa usaping kaperahan mo sa ating reading for today. Kaya tutok lang po kayo at para malaman nyo kung ano ang mga aabangan mo sa kaperahan mo this time. So Aquarius, kunin mo lang yung mga ka-resonate ka ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Aquarius yun. Kaya talasad mo ang iyong intuition para makuha mo ang akmang-akmang messages na kaloob sa iyo ng spirit guides mo sa ating reading for today. Thank you again para po sa mga nagdo-donate saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you po for your generosity and kindness sa ating channel at sa akin rin po. Isa po yun sa mga supporta ninyo at ways of support sa atin pong channel this time. So thank you again for your love, for your support, and your generosity. So Aquarius, ano naghihintay sa inyong kaperahan and career this time? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Hierophant. Wow. In the area of what you want, you have the Six of Wands. Wow, beautiful. Victory. In the area of what you need, you have the Queen of Wands. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Emperor. In the area of your near future, meron kang Two of Wands. Beautiful. In the area of your challenge, meron kang Nine of Wands. In the area of your fortune, meron kang King of Cups. Lovely. In the area of your divine advice, meron kang King of Wands. Dalawang kings. Anandito, congratulations. Giving guru vibes at saka expertise vibes. Congratulations. And your outcome this time sa iyong pera and career. Wow! You have the Ten of Cups. Happily ever after card. His happiness card. Contentment. Completion. A fulfillment. So congratulations. Pag-usapan natin ang lahat ng yan later. But first, at the bottom of your deck, you have the Chariot card. Meron ka ng pag-abante, paglusong. I'm hearing na kung ano yung pinaplano mo this time o pinagkakaabalahan mo na parang ang tagal mong pinag-iisipan o pinagdududahan kung magagawa mo ba. I'm seeing talaga may pag-abante. Merong may progress, kumbaga. May charging of an motion. So ngayon parang kung meron kang hinihintay na sinisimulan, ayan na, aabante na yan. Wala nang aberya, wala nang delay. I'm seeing you getting an initial view. Parang ngayon nakita mo na, okay, approved to, makikita ko na, naramdaman mo, parang ganyan. So, this time around, I'm seeing talaga may go signal for you to go na. Parang meron ng approval, may pag-abante. I'm seeing someone getting that job, getting that new start. Parang meron ka nang iiwanan and you're now ready to move on to a new phase or a new company. O para talaga may leveling up sa status ng pinag-aabalahan mo this time. So, congratulations, Aquarius. I'm seeing you getting the love and support by our spirit guides, especially here with the constellations here. I'm also seeing talaga na you are ready with the armor here. Parang kahit ano man ang abutan mo sa journey na ito, kaya mo siyang solusyonan, kaya mong labanan, at kaya mong magpatuloy. I'm also seeing here meron kang freedom with the Sphinx here na kung ano man ang pupuntahan mo, left or right, diretso man, o kung ano man ang magiging pasya mo, I'm hearing that you're on the right direction, that you are on the right path. So congratulations. I'm seeing talaga may pag-abante sa buhay at parang bagong buhay ito for you. Bagong adventure. I'm seeing na kung ano yung nakasanayan before, this is something na talagang bagong-bago, unfamiliar territory, unfamiliar phase in your life, and you are ready and you will conquer this. Congratulations. Ang ganda ng reading mo because you also have the Emperor and the Hierophant. So pag-usapan na natin, at the center of your reading, you have the Hierophant here. Well, Hierophant is many things, but foremost, siya yung uri ng card of blessings. May basbas ka this time, Aquarius. Na kung ano naman tong gusto mong tahakin, kung ano naman tong gusto mong gawin, meron kang basbas from your ancestors, from spirit guides, from God, that you can do it, that you can accomplish whatever this is. Si Hierophant din ang card ng wisdom and values. So, tinasabi dito na kung ano yung mga kaugalian, kung ano yung mga integrity mo, at saka yung mga pinanghahawakan mo sa buhay, ikip mo yan sa sarili mo. Ano ba yung values and virtue ni Aquarius? Dalhin mo daw yan dun sa lugar o status ng life mo na pupuntahan mo at gagawin mo. Kasi yung values na yan, yung philosophies and wisdom, yan ang panghahawakan mo sa pupuntahan mo, sa gagawin mo, sa pag-acquire mo ng pera. Importante din kasi na tama ang iyong paninindigan, tama ang iyong paniniwala para hindi ka maligaw, hindi ka maimpluwensyahan ng ibang tao, at hindi ka maisahan ng ibang tao. I'm hearing na kung ano yung pangarap ni Aquarius, ano ba ang pagkilala ni Aquarius sa pera.
Ano ba ang pagkilala ni Aquarius sa success? Ano ba ang vision ni Aquarius tungkol sa kanyang career? Kapag yan naka-ingrain sa puso't isip mo, hindi ka may isahan ng ibang tao, hindi ka panghihinaan sa kagagawin mo, at hindi ka hihinto sa pag-acquire ng iyong magandang future. So, congratulations. I'm also seeing someone getting married. Meron ba sa inyo parang I'm seeing joint account, joint property. Nagsisimula na ba kayong magbumuo ng bagong bank account with your partner and now ready na kayo na pagsamahin lahat ng kita ninyo, lahat ng ipon ninyo, ano? So, I'm seeing talaga blessed ang inyong bahay. Someone is getting a new house or building a new property or getting a property. I'm also seeing someone na parang matatapos na yung hinuhulugan. So, congratulations sa inyo. The Hierophant is being clarified by the Strength card, yes, especially in the pursuit of the goal na gusto mong gawin this time, Aquarius, kailangan mo talaga maging matatag. Kailangan mo rin maging, like I've said kanina, wisdom, yung iyong mga pag-uugali, values, ay panghawakan mo yan. And also be kind to yourself, especially sa pag-abot sa mga pangarap. Kasi syempre, minsan, may sinaset tayong standard for ourselves. And those standard, minsan hindi natin naaabot o hindi pa natin naaabot at a certain time na inaasahan natin. Kaya tayo, na-frustrate tayo, minsan sinisisi natin ang sarili natin, binubugbog natin ang sarili natin for a simple mistake or simple miscalculation. Pero sinasabi sa ng spirit guides mo na be kind to yourself, be graceful to yourself. Okay lang na hindi perfect ang plano, okay lang na hindi planchado ang gagawin. Kasi sometimes, yun yung nagpapa-excite, nagbibigay ng spice sa journey natin, di ba? At doon to matatag tayo bilang tao. Doon mo rin napapakinis yung iyong skills, ang iyong endeavor. So this time around, be gentle to yourself and it's okay. Lagi mo sabihin sa sarili mo, Aquarius, kapag nagkaroon ng aberya o nagkaroon ng roadblock o kaya hindi tumaon sa'yo yung plano mo, lagi mo sabihin, okay lang, it's okay, it's okay. It's okay. Kasi magiging okay din ang lahat in the near future. Especially sinabi ko kasi may basbas ka naman ni God at protected ka by your constellations, by the powers above. So, it's okay. Lagi mo sabihin sa sarili mo yan, it's okay. In the area of what you want, you have the Six of Wands. You want victory. You want to be successful in this endeavor. Kung ano mo itong sinisimulan mo na pinagpasa Diyos mo, God, please, magagawin ako this time. Lilipad ako sa ganitong bansa. Magsisimula ako ulit. Please, pagkaloob mo sa akin to successful na ito. Maging okay ang lahat. Kung halimbawa, lilipat ka ng ibang trabaho, pupunta po ako halimbawa sa Tugigaraw, ganyan. Doon po ako nilipat ng boss ko. Malaki po yung sahod, malaki po yung posisyon, pero malayo. Tulungan niyo po ako. I want to be successful in this endeavor. Tulungan niyo po ako makapag-adjust. So now you are thinking of the great outcome, which is good. Which is good kasi ngayon gusto mong manalo. Gusto mong ikaw yung mag-come out on top. Gusto mo ikaw yung magwagi sa laban na ito, especially in the industry of pure competition. Siguro sa industriya mo, meron kang maraming katunggali, maraming mga nag-aagawan sa isang posisyon o sa isang lugar, sa isang company, marami kayong gumagawa ng isang endeavor and then parang gusto mo ikaw ang mamayani kasi kung namayani ka dyan, magkakaroon ka ng aumento sa sahod o makikilala ka ng boss mo, magkakaroon ka ng magandang record, pag nagkaroon ka ng magandang record, magkakaroon ka ng chance na ma-promote, ganyan-ganyan. So, ngayon ikaw, you want to just do your very best. Gusto mo talaga na mapulido ang lahat to make sure na ma-lock in mo ang swerte na ito. Ma-lock in mo ang trabaho na ito. Hindi ka ma-lay off, hindi ka ma-demote, ganyan. So ngayon talagang nakikita ko dito, Aquarius, you are the kind of person na gagawin mo ang lahat to make things possible and to get the sweet victory na gusto mo makuha. And congratulations because napaka-posible. With the latag of this card, walang negative sa card mo dito. Lahat positive. And I'm seeing talaga ikaw, magtatagumpay ka with this endeavor. So, congratulations. The Six of Wands being clarified by the Lover's card. Nakikita ko dito na your choices. Very clear sa'yo kung ano yung mga bagay na pinipili mo. The Lover's card, hindi lang to tungkol sa pag-ibig ha. Tungkol din to sa mga bagay na pinipili. Alam ba, pinili mong career, pinili mong trabaho, pinili mong negosyo, pinili mong sideline, ganyan. Everything that you're consciously chose. Tama ba yung English ko? Consciously chose in the past. So, ito yung mga bagay na talagang, alam mo sa sarili mo, paninindigan mong pinili mo
At ito yung mga pinanindigan mong bagay na sinimulan mo. And nakikita ko dito na hangarin mo ay magtagumpay ka sa pinili mo ito. Probably because marami sa paligid mo in the past na nagduda sa'yo o nagsabi sa'yo na, ako sigurado ka ba Aquarius, yan ang pinili mo? Yan ang trabaho, yan ang negosyong gusto mong simulan? Sigurado ka ba dyan? Magkatagumpay ka ba dyan? Maalam ka ba dyan? So marami nagduda sa paligid mo, marami nakataas ang kilay. Kaya ikaw sa puso't isip mo, gusto mo magtagumpay dito para hindi lang maipamuka, but to prove to them that you made the right decision, that you are sane enough na ito talaga ang gusto mo, di ba? At ito'y naniniwala ka sa outcome na initially mong na-imagine for this endeavor. At talagang gusto mong patunayan sa kanila, sa mga pinili mo na tama ako tama si Aquarius, tama siya sa inilaban mo, tama ka sa sinugalan mong endeavor. So I'm seeing talaga may paglaban in your part and congratulations to that Aquarius. In the area of what you need, ito daw ang kailangan mo, confidence Aquarius. Ngayon, kapag papasok ka sa isang kwarto, lalo kung negosyante ka o trabahador ka o employee ka, and you want to have a better life for you or a better status for you in the company, kailangan mo daw lagi ipakita na confident ka. Hindi naman nangangahulugan na kapag sinabi kong confident ka, mayabang ka na o masyado ka ng boastful. Sinasabi nito na pagkatiwalaan mo ang sarili mo, enough confidence, enough self-esteem, na wag mo nga hayaan na parang ikaw mismo minamalit mo sarili mo na parang, ay hindi ko kaya, hindi ako magaling. The power of words, Aquarius, the power of words. Lagi mong iimikin na magaling ka, kaya mo, you're able, you are beautiful, you are charismatic, na ikaw ang rightful for that position, that you deserve kung ano man incentive o position na ipagkakaloob sa'yo. Kung ito man in negosyo, I'm seeing here na kailangan mo daw maging matatag. I-hype mo ang sarili mo na itong negosyo itatayo mo ay talagang maganda ito at naniniwala ka sa vision mo. Because kung ikaw hindi ka naniniwala, paano maniniwala ang mga kliyente? Paano maniniwala ang mga employees mo kung may negosyo kang ganyan? So, make sure that sa'yo mismo nanggagaling yung labis-labis at tiwala at confidence sa sinisimulan mo. I'm also seeing here na huwag mo na pakinggan yung sinasabi ng ibang tao sa'yo. This time around, focus on yourself and your progress. Other people are there to insult you, to make you feel bad. Pero yan talaga siguro ang trabaho ng ibang tao sa buhay natin, ano? Pero ikaw mismo, just have to believe in your dreams, in your goals, in the result na matagal mong gusto makamit. Tantanan mo na sila. At sinasabi ko sa iyo, tatahimik din ng mga yan kapag napatunayan mo sa kanila na tama ka at nakita nila yung resulta mo ng pinaghirapan mo. So go with your dreams. Leave people that are not worthy of your time. And you will see that you will come up on top on this. And nakikita ko talaga na you're gonna sit here happy, contented, and full of life, full of love. At talaga makapatunayan mo na buti na lang hindi ako nakinig sa kanila at ginawa ko yung gusto ko, ginawa ko yung pangarap ko. The Queen of Wands being clarified by the Ace of Pentacles. Yes, especially in the new beginning of your life, new endeavor, new opportunity, kailangan talaga ito ng confidence mo, tiwala sa sarili para mapangalagaan mo itong new blessing. I'm seeing here kasi na parang pag may dumating sa iyong swerte o blessing, meron ka pang pagkududa na parang, ay, kaya ko ba to? Para sa akin ba talaga to? Baka naman kasi masayang. Sa iba na lang po, boss, sa iba nyo lang ibigay. So ikaw tuloy, ang nangyayari, yung energy tuloy ng frequency, tuloy ng swerte sa iyo, ng opportunity, lumilihis sa iba. So make sure na receptive ka and ine-embrace mo yung blessing at pagkatiwalaan mo yung kakayanan mo. Lagi mo isipin na kung ano yung blessing na dumating sa akin, deserve ko to at para sa akin to. Nobody can do this more than I can. So ikaw talaga, laksan mo ang loob mo. Kaya mo yan. At huwag mo yung isipin na hindi mo kaya. Okay? Itong blessing na to na Ace of Pentacles, bigay sa'yo to ni God. Bigay niya sa'yo to. Kaya huwag mong sasayangin, huwag mong hindian, huwag mong huwag mo i-feel na parang hindi mo kaya. Always embrace blessings. Okay? Kahit feeling mo na parang mahirap o delikado, hindi man delikado, mahirap o parang feeling mo beyond your expertise o beyond your skills, tanggapin mo pa rin. Baka kasi yan ang initial plan for you ni God. Ito lang ang susi for a bigger goal, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Emperor card. Kaya ngayon, balak mo nang gawin yung mga bagay na gusto mo tahakin at humingi ka ng basbas kay God na parang, God, I'm actually doing this endeavor. Tulungan mo ko, basbasan mo ko, protektahan mo ko, lead me to the right way. Kasi ngayon, sa status ng life mo ngayon, gusto mong panghawakan ng buhay mo, gusto mo nang i-direct ang buhay mo
pataas kaysa parang paulit-ulit ka kasi nagkakaroon ng aberya sa buhay mo in the past, parang laging may utang, laging nalilay off, apply ako ng apply, hindi ako natatanggap, marami akong gustong bilhin for me and my family, ang dami kong kailangan paggastosan pero lagi na lang kapos, ano? So ngayon parang gusto mong panghawakan ng buhay mo, parang this time around you're a very active player of your life and you're thinking, I need to create, I need to move, I need to exert all of my effort. Parang now or never ito. Parang lahat na ibibigay mo. And you are now the leader of your life. I'm seeing you working your ass off more than before. Talagang lahat binibigay mo. I'm also seeing a very ready Aquarius. Like kasi kanina, ready ka na sumubok sa bagong bagay. At ganoon din with the Emperor. Kung ano man ang hatid ng problema o hatid ng kapalaran, talagang susugod ka pa rin, babangon ka pa rin, lalaban ka pa rin, hindi ka panghinaan ng loob. I'm also seeing na medyo wise ka na this time, Aquarius. Marami kang pinagdaanan in the past, and nakikita ko na parang this time around, alam mo na, kilala mo na ang sarili mo. Alam mo kung anong gagawin mo. And ang problema lang talaga, lakas sa loob saka tiwala sa sarili. Pero sa isip mo, alam mo kung ano gagawin mo. Marami ka nang naging pointers dyan. And you're thinking, okay, itong gagawin ko, itong pupuntahan ko, what now? Basta na sa'yo ang lakas ng loob and tapang, kakayanin mo, Aquarius, okay? The Emperor card's being clarified by the Hierophant. Dalawang beses ba si Hierophant talaga dito. May basbas ka talaga kay God. Meron ka talagang tulong from them. Nakita ko rin dito na magkaroon ka daw ng wisdom and value. Discipline, Aquarius. Discipline to continue and continue fighting. Baka kasi mamaya, pag nagkaroon ng problema, bitaw ka na. Alis ka na. Iba na lang. Ayoko na yan. Di ko pala kaya. Paano mo agad nasabi na hindi mo kaya, hindi mo pa nga sinubukan, lagpasan yung problem, di ba? So make sure na you exert all of your effort and have the discipline and courage to fight. Andiyan din mahusubok ang iyong pagkatao, mahusubok din ang iyong integrity, mahusubok din ang iyong tiwala sa Diyos. If you really trust God, na dadaling ka niya sa tamang landas, gagawin mo pa rin. You will not doubt the journey. Especially yung mga dumarating na problema, kakayanin mo because matatag yung tiwala mo. Dalawang beses mo ba si Hierophant, confirmation talaga may basbas ka from the high above. So make sure ngayon na lakasan mo ang loob mo and have the discipline and the consistency sa mga ginagawa mo, okay? Para patuloy na dumating ang swerte sa'yo, ang magandang result, consistency, dapat dire-diretso. Kung halimbawa, araw-araw ka mag-upload sa YouTube o araw-araw ka mag-TikTok kasi may hinahabol ka halimbawa na threshold o kaya number of followers, number of viewers, hindi araw-araw ka mag-upload kahit gaano ka kapagod, kahit gaano ka inaantok, pag time na lang alas 5, gagawa ka na alas 5, mag-video ka na alas 5. So have that consistency and discipline para makuha mo yung outcome na dinidesire mo. Okay, Aquarius, that is very profound message for all of you. All of you. In the near future, you have the Two of Wands. I'm saying here, in the near future, you will have a decision of a brand new start. I'm seeing talaga na I don't know why, na kapag nakuha mo ng trabaho, you will have the confidence na i-level up pa. Meaning, magkakaroon ka pa ng bagong goal na mas malaki sa makukuha mo, especially in this pursuit. Nakikita ko na parang you are leveling up. May pag-akyat ng trabaho o lilipatan ng trabaho na mas malaki ang sweldo. I'm seeing someone na aalokhin ng kalabang company ng mas mataas sa sweldo, ganyan. O meron dating boss na biglang lalapit, sabihin sa'yo, uy, nagkatrabaho ka pala dyan, balita ko magaling ka, ganyan. So, o-offeran kita, balik ka na sa company namin. Mas mataas ang sweldo, mas mataas ang posisyon, mas malaking benefits. Gora ka ba o hindi? So now, may ganong element nararamdaman ko yung ganong energy in the near future, Aquarius, na someone will come to you and offer you bigger things. And ikaw, nito ka sa crossroads na naman, Aquarius, thinking, will I go or will I stay? So nangangailangan sa'yo to ng tapang and also taking risks. Handa ka na bang lumabas sa iyong comfort zone and take on a new challenge outside sa mga nakasanayan mo on a unfamiliar territory? I'm seeing someone traveling and I'm seeing here na magkakaroon ng katuparan ng isang plano. Meron kang pinlano in the past, nakalista. Isa doon matutupad in the near future. Whether traveling or going to a bigger company or acquiring a new property outside sa lugar ninyo, I'm seeing talaga you going somewhere new. So congratulations, this is something better than before. The Two of Wands being clarified by the Emperor card. Wow, dalang beses lumabas. So sinasabi dito ng spirit guides mo, have the discipline talaga to fight. Huwag daw matakot sa bagong simula. And ask for additional information. I don't know why. Biglang lumabas yun. Ask for additional information. So, tatahakin mo. Aralin daw mabuti because you need to be wiser than before.
Huwag daw papauto sa isang job offer o sa isang agency. That's what I'm hearing. Pag merong alok o pag merong hinihiling papeles o merong tawag dito, agreement for a certain job outside of the agency, make sure na buhisiin mo daw muna, aralin mo. Magtanong-tanong ka, especially kung legit ba, so that hindi ka maloko because the emperor is a very wise man. Hindi to kikilos nang hindi siya sigurado at hindi siya susugal sa isang bagay na alam niya na malaki ang posibilidad na magtagumpay siya. Hindi siya susugal sa isang bagay na risky masyado. So this time around, si Emperor sigurista siya pero lalaban siya. Okay? Yun ka rin dapat sa mga plano mo. So bigyan natin ng additional messages ang iyong future endeavor, especially sa iyong kapirahan, Aquarius. Ano ang mga paalala sa iyo ng spirit guides pagdating sa pera at career? You have limitations, fear and doubt limit freedom of action. Let go of your worries. Especially here, nakita ko kanina with the Two of Wands, talagang nakatayo ka sa iyong familiar place, sa iyong comfort zone. Ready ka na ba to get out of your comfort zone and search something new? Gugulin mo yung unfamiliar places. So, isa yun sa mga sinasabi dito ng iyong money card na don't limit yourself. Fear and doubt limit freedom and action. Let go of your worries. Okay? Huwag mong pigilan ang sarili mo sa pag-abot sa mas malalaki pang bagay. Hindi ka mahina. Kaya mo na. You have the enough skills, enough credentials. Dalawang lumabas. Basahin natin pareho. You have social status. You will reach the heights of fame and society. Don't get arrogant. So pag may narating daw, ilagay pa rin sa lupa ang paa at panatiling be grateful for what you have achieved. Kung natin itong dalawang ito, talagang naguhumiyaw silang lumabas. You have many choices. In the near future, magkakaroon ka na maraming options. Opportunities around when you are in a dilemma. All roads lead to Rome. Look at all your options. So, magkakaroon ka na maraming options in the near future. Kaya kung halimbawa feeling mo, hanggang dito lang ako, no. Huwag mo limitahan ang sarili mo. Marami kang options because you're gonna build a reputation na magaling si Aquarius, magkakaroon ka na maraming options. Like I said kanina, may mag-aalok sa'yo, di ba? Na isang parang ibang kumpanya o kalabang kumpanya o dati mong boss, aalokin ka na mas malaking sweldo. So, there will be a lot of options and alok for you in the near future. Another message, wrong decision. Reckless behavior can lead to bad consequences. Think before you act. Paalala sa'yo ng spirit guides mo, bago ka umaksyon, pag-isipan mo munang mabuti. Okay? Para hindi ka magkamali. Ang iyong challenge this time, Aquarius, teka lang, ayusin ko lang to. You have the 9 of Wands. Dito sinasabi ng spirit guides mo na something in your life right now is being tested. Whether your trabaho o yung motivation or your family is testing you. Parang ngayon, ang gulo-gulo ng buhay, maraming mga kailangan bills, kailangan bayaran ka to, ganyan. So, ngayon, sinusubok ka ng kapalaran and your spirit guides are telling you, hold on. Kapit, laban, sugod, isa pang beses. Huwag ka mapapagod, huwag ka susuko. Because si 9 of Wands is a wounded warrior ito eh. Sinubok na siya ng panahon. So ngayon ka pa ba susuko, Aquarius? So make sure, huwag susuko, laban, continue. Especially sa mga laban ng buhay, sa gusto mong maabot, kailangan diretso lang. Kapit, okay? The 9 of Wands being clarified, the 2 of Pentacles. So all about balancing your life. Ngayon, kung nahihirapan ka siguro sa trabaho at dumadagdag pa yung problema sa pamilya, sa bahay, mga bills, make sure na hanapan mo doon ang balance ang buhay mo. Pero that doesn't mean na susuko ka na. Kahit mahirap, ilaban mo pa rin at hanapin mo yung mga strategy mo this time para mabalanse ang lahat. Trabaho and bahay and sarili mo. Ngayon, kailangan mo talagang upuan ito. Ano yung mga kailangan mong pitawan para makapag-focus ka sa isa at a certain time. Siguro trabaho and then lahat sa trabaho, iwan sa trabaho para pag-uwi, family naman ang asikasuhin. Makapagpahinga ka naman. So, i-schedule mo daw ito para din sa iyong sarili, para sa iyong mental and physical health. Okay? In the area of your fortune, ito maganda, we have the King of Cups. Sitting here, everything is zen, tahimik. Everything is like peaceful. I'm seeing in this time around, there will be a moment for you na parang makaupo ka and then nakabuntong hininga ka, walang stress, walang pagod, walang takot. I'm seeing you, wala kang kaaway, walang ka-issue, ganyan. So, this is in the area of your fortune. And I'm seeing here na kahit anong i-trigger sa'yo ng ibang tao, hindi ka madaling ma-provoke, hindi ka madaling pumatol. So, make sure this time around na huwag kang kikilos. Like I said dito kanina with the wrong decision card, na think before you act. Ngayon, talagang isip ang pairalin, huwag emosyon, huwag ka agad mag-react, magkasalita o magkikilos based lang sa emosyon mo. Ngayon, parang payapa. Panatilihin mo yung payapang isip, payapang puso so that you can protect your inner peace, your mental health, and also your physical health. Okay? King of Cups being clarified by
The Page of Swords. Yes, sa mga bagay daw talaga na be curious daw, but at the same time, alamin mo muna yung impormasyon bago ka kumilos. That's what I'm hearing. Si Page of Swords kasi all about information, knowledge, ganyan. Aralin muna. So kung meron kang bagay na parang triggering sa iyo, parang ano yung sinabi? Ano sinabi niya? So huwag ka agad mag-react. Aralin mo muna ano daw yung sinabi, tapos magtanong-tanong ka bago ka magbigay ng opinion mo o magbigay ka ng action. Ngayon ang pagkakataon sa iyo na aralin mo na, be curious enough before you make a move, okay? Yan ang magandang paalala sa iyo ng spirit guides mo in the area of your fortune. Maghanap pa tayo ng additional messages for your money sa area ng your fortune from your spirit guides. Ano ang additional money matters kay Aquarius at this time? You have fertility. Wow, it's time to think about family life and children. Don't sacrifice family for career. So, ikaw ba yung nag-iisip ngayon tungkol sa pamilya mo? Ngayon daw ang sinasabi ng spirit guides mo, focus on your family. Hindi naman to nangangahulugan na magbubuntis ka, o gagawa ka ng pamilya kung hindi naman yun ang gusto mo. Sinasabi ng spirit guides mo na katulad, like I said kanina, balanse ng buhay. Katulad ng pagkasigasig mo sa pag-acquire ng pera at pag-abot sa iyong pangarap and career, huwag mo daw kalimutan na may pamilya ka din, na may mga loved ones ka. Ibaling mo rin ang atensyon at oras mo sa kanila because there will be your support group. Ano man ang mangyari sa buhay, ups and downs, they are there for you. So make sure na patuloy mong linangin yung bond with your family kahit na nagkatrabaho ka because they are your people, okay? Another message for your fortune, ganda may fertility ka pa dito. You have duality. Do not forget about the dual nature of people. Don't lose your vigilance. Parang dito huwag ka daw maging uto-uto. Minsan, tingnan mo rin kung ano yung pinapakita sa iyo ng ibang tao at ano yung hindi. Kaya nga dito meron kang King of Cups, parang ngayon isip ang pinapairal, hindi puso. Parang nobody can trigger you. Nobody can put you down or provoke you to make false or wrong decisions or wrong actions. Ngayon kilalanin mo daw yung mga tao sa paligid mo, especially in a workplace. Make sure na hindi ka ma-fall sa kanilang mga toxic plans against you. Ngayon kilalanin mo silang mabuti at maging maingat ka daw in your especially in telling other people your problems, telling them your private life, private information. Hindi lahat yan totoo sa'yo. So make sure this time around kilalaning mabuti ang mga kaharap, okay? Ang divine advice sa'yo ng spirit guides mo this time, Aquarius, you have the King of Wands. This time around, fight, sugot. Huwag mawalan ng motivation at laban sa buhay. Kahit anong problema, kahit anong naging aberya sa iyong goal o sa pag-abot sa mga pangarap, especially with the Chariot card, manatili pa rin sa puso mo yung vision mo of what you truly want. Ito, si King of Swords, hindi ito papapigil kahit kanino. Laban siya, sugod siya. So, dapat ganun ka din. Huwag ka papapigil. And if you truly believe in the powers of your dreams and your goals, alam mo na makakabuti sa iyo ang isang bagay. Gamitin mo daw yung past mo as a reminder na kung ano yung pinanggalingan mo, ano ka now. And yun ang magiging enough motivation for you to really fight and continue. Okay? Another message para sa iyong divine advice, you have joy and delight. Open your heart to joy. Kahit sa pag-abot ng pangarap, dapat lagi mong sinasama pa rin yung kaligayahan. Don't lose hope and happiness. Dapat i-enjoy mo daw every endeavor para hindi ka ma-burn out at hindi ka mawala ng motivation. Okay? Another message, in the flow. Everything is smooth sailing. Wow. Itong biyahe mo na ito about a certain endeavor o a journey, smooth sailing daw ito, kaya huwag kang mag-alala ayon sa iyong spirit guides. Itong area na kailangan pa-focus on this time around your pera and career, you have freedom. Wow. I possess the power and the free will to create my own happiness. Like I said here, be happy. And here you have the control in your life. You have the freedom to do whatever you want in the pursuit of anything that you want to do in your life. Congratulations. Ang yung outcome na napakaganda, ang ganda-ganda nito, you have the Ten of Cups. This is one of my favorite cards actually. Ito yung cards ng Happily Ever After card. May bili mo na yung bahay, makakapagpundar ka na, I'm seeing na makakapag-ipon ka na para sa bahay na binibili mo, makakapaaral mo na sa private school. Ang anak mo, I'm hearing, papasok mo na siya sa college. For some, babayaran mo na yung bills for a certain maintenance or certain health-related na kailangan paglagaan ka ng pera. I'm seeing here na sasama-sama na yung family. I don't know why, baka yung mga kamag-anak mo ba yung kakahiwalay kayo ng bahay and now sama-sama na kayo, ganyan. So I'm seeing talaga your choices led you to a happy life for your family. Walang pending na utang, lahat ng nakapag-grocery ka na, makakabili ka na ng mga bagay na gusto mo, sapat ang kita for your family at makakapag-ipon ka pa. Congratulations, Aquarius. The Ten of Cups being clarified by the Knight of Swords. Wow, this is like a quick
information, good news coming to you in your life this time. Meron paparating sa yung good news. Halimbawa, um, ayan na yung sweldo, nandiyan na yung promotion, nandiyan na yung job order, nakapasok ka sa isang competition, nanalo ka sa isang competition, ganyan. So, there will be a quick information coming to you this time, delivering a good news about a happiness and contentment in your life. So, abangan mo yung good news na yan na magpapasaya sa'yo. May spread mo tong happiness na to, tong swerte na to sa family members mo. So, congratulations. I'm seeing someone getting a promotion or a brand new start, a brand new trabaho. So, congratulations sa inyo, Aquarius. That is your pera and career reading this time. Sa po kayo naka-resonate, sa po kayo naka-relate, comment down below. Don't worry, next week meron pa tayong pera and career reading. Kaya abangan nyo po yan. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.